Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, panoorin po natin itong video ni Banat Bay kung saan naimbitahan siyang pumunta sa Davao at para ma-meet si Pastor Kibuloy at si Pangulong Duterte. Ngayon panoorin natin kung ano yung mga naging obserbasyon niya, ano yung mga naging experience niya doon sa paradise o paraiso ni Pastor Kibuloy, kung ano yung naging impression niya doon sa lugar ng kingdom of yung sa sekta ni Pastor Kibuloy. So panoorin po natin to. Tayo po ay naimbitahan, kasama po ang ilang mga DDS vloggers, pero nung inimbitahan po tayo through someone, ayoko talagang pumunta sa Davao at kita kay Pastor Kibuloy. Sa kadahilan ng, alam nyo naman siguro na ilang beses ko binanatan si Pastor Kibuloy sa aking channel. Alam nyo naman po siguro, lalong-lalo na yung mga kapananampalataya ni Pastor Kibuloy, na ilang beses ko in-against yung mga ni Pastor. Di ba ho? Alam nyo ho yun. At sigurado naman ako nakarating sa kanila yun. Di ba? Kaya nga, nung inimbitahan na ako, sa totoo lang, until to the last moment, which is Friday. Okay? Ayoko sumagot. Sabi ko kila Coach Oli, kila Boss Dada, sabi ko kayo na lang. Kayo na lang. Anyway, hindi nyo naman binabanatan yan. Sabihin, hindi nyo naman masyadong pinapersonal yan o inaano. Ako ko kasi ilang beses ko sinabi yun. Di ba? Ilang beses ko sinabing may pagka... walang biro. Kaya, alam mo yun, merong factor sa akin na baka mamaya trap to. Ang dami kong pinagtanungan. So yun yung pinaka-hesitant niya muna. Siyempre, alam naman natin talagang binabanatan ni Banat Bay itong si Pastor Kibuloy. Tinatawag nga niya itong bulaang propeta. Hindi siya naniniwalang appointed son of God itong si Kibuloy. So siyempre, nasasaktan yung mga kaanib o yung mga miyembro ni Kibuloy sa mga banat ito ni Banat Bay. Siyempre, andun talaga yung magiging hesitant ka muna na what if nga naman na may mamarisonal sa kanyang miyembro ng sekta ni Kibuloy dahil nga siyempre pinagtatanggol nila si Pastor Kibuloy, baka naman sumobra yung yung pag-depend nila may mangyaring hindi maganda. So siyempre normal lang naman sa isang tao na mag-ingat, especially si Banat Bay na nakatanggap na ng iba't ibang klaseng threat sa buhay niya, 'di ba? Gaya nga nung nakarang video niya na yun nga, after ng banat nila kay Larry Mulya, kay Tambaluslos Speaker Romualdez. So marami na siya nare-receive ng mga threats. So siyempre isa pa tong si kay Pastor Kibuloy na hindi naman, siyempre wala naman tayong ibang iniisip na pwedeng gawin. Siyempre andun pa rin yung iisipin mo na baka nga naman may biglang, alam mo yun, na may sumobrang panatiko or hindi naman panatiko, sumobra yung pagdepensa kay Pastor Kibuloy, umabot sa punto na may mangyaring hindi maganda. Kaya normal lang kay Banat Bay na mag-ingat siya na kumbaga parang mag-triple check siya kung talagang pupunta siya doon sa lugar ni Kibuloy. Mga reliable people. Tapos medyo sinabi pa nila na nandun si PRRD. Meron po akong contact directly sa ating Pangulo. Kaya tinanong ko na kaagad, sabi ko, totoo ba to? Ganito. Kasi baka mamaya trap lang yun eh. Hindi ko alam. Alam mo yun, hindi ko sinasabing itatrap ako ni Pastor Kibuloy. Malay ko kung merong rogue member na very passionate to defend Pastor Kibuloy. Tapos narinig niya yung sinabi ko tungkol kay Pastor Kibuloy. Baka nagalit, di ba? Tarantadong tumbahan at bay na to. Sige, gawa nga ta istorya. So, minessage sa akin, binigay lahat ng information. Talagang nagpa-imbestiga ako kung totoo ba to. As in, lahat ng konta ko sa Davao, pinaimbestigahan ko. Hanggang sa
Friday ng gabi, hindi ako makadecide. Ang problema ho, sabi ko, kung ako man ay pupunta hanggang Sunday lang. Sila ho kasi hanggang Monday. Hanggang last minute, sinabi nila through Boss Dada and Coach Oli, personal kang pinaiimbitahan ni Pastor Kibuloy. Sabi ko, sige na nga, bahala na sa buhay. Hindi. Sabi ko, sige, nung nalaman ko naman, nag-confirm sa akin yung ilang mga tao ko dun mga kakilala ko dun sa Davao at yung mga ilang trusted people natin sa Davao na darating nga din si Pangulong Duterte at nandun din nga naman si Pastor Kibuloy. Sabi ko, sige na nga. Kaya nga ho yung mga... So yung pinaka main factor kaya pumunta si Banat Bay dahil nandun si Pangulong Duterte. Which is alam naman niyang, siyempre magkakilala na sila. Ilang beses naman niya ito na-interview, ilang beses niya ito na meet up, ilang beses naman sila nagkausap. So, andun yung confidence niya. Andun na yung trust niya kay Pangulong Duterte na walang mangyayaring di maganda sa kanya. Parang sagot siya ni Pangulong Duterte. Dahil nga, kumbaga parang yun yung isa pa, siyempre, personal na inimbitahan daw ni Pastor Kibuloy itong si Banat Bay through Boss Dada at Coach Oli. So, at least, di ba, yun, medyo marirelieve ka dahil siyempre, mismo si Pastor na mismo yung nag-invite sa'yo. So, at least, sigurado dyan, parang sagot ka ni Pastor Kibuloy, at the same time, nandun pa si Pangulong Duterte. Sama kong hindi ho nakapagdala ng mga damit. Baliktaran na lang ang brief. Kasi nag-decide po ako, gabi na ng Friday. Sabi ko, sige na nga, punta na nga ako. Bahala na si Batman. So, pagdating ko po doon, so nandun na, everything was arranged. And the day yung dinner, sa totoo lang, kahit po ako, kasi nilibot muna kami. Nilibot muna po kami doon sa, alam mo yun, doon sa Kingdom nila. Yung ginawa, pinakita nila, nag-o-observe po ako. Tinitingnan ko talaga. Alam nyo kasi pagdating po sa mga kulto-kulto, pagpasensya nyo na po ito ha, expert po ako dyan. Ito, paliliwanag dyan yung pagkakaiba ng kulto doon sa mga sekta-sekta. Diba? Kasi may mga kulto na talagang obvious talaga na kulto talaga sila. Meron naman na kulto na nagtatago ng kaunti para masabing hindi sila kulto. Alam niyo, ibig sabihin parang hindi sila lantaran. Pero kulto talaga sila. Ito ipakikita ni Banat Bay, parang i-depreciate niya kung ano yung pagkakaiba ng kulto doon sa mga sekta talaga na may religious talaga. Bakit po? Ito, para sa kaalaman nyo ninyo, ito ngayon ko lang di sasabihin, isa ho yan sa mga pinag-aralan ko nung ako'y kolehiyo. Hindi ko na lang sasabihin kung saan, pero umabot pa po ako sa Korea para ho pag-aralan ho yung mga church history, church cults. Kaya alam ko, kabisado ko, pag ang isang organisasyon may pagkakulto. Okay? Kaya nga nung nandun po ako, nag-o-observe po ako, kulto ba to? At nandito ba yung mga senyalis ng pagiging kulto? Linawin ho natin Okay, linawin ko ho. Hindi ho ibig sabihin, kulto ay dahil magkaiba kayo ng understanding o magkaiba kayo ng theology. Tandaan ninyo, maraming theology ho yan. May Calvinist theology, kung ano-ano pa hong theology pagdating mo sa biblical perspective of Christianity. Pagdating mo sa salvation, iba-iba ho ang interpretation ho dyan. Kaya nga ho, may mga tinatawag na major differences in theology and merong mga minor differences in theology. But it doesn't mean magkaiba kayo ng major differences ng theology, ibig sabihin kulto na. Hindi ho ganun yon. Okay? Hindi ko sinasabing pagkakulto dahil magkaiba kami ng pag-unawa. Hindi ho. Ang mga senyalis ho ng kulto, yung mga napapanood natin sa mga dokumentary na kung saan talagang sunod-sunuran na lang ho. Wala nang sinusundang pamantayan kung hindi yung kanilang pastor ay Panginoon. Yun ho ang kulto, yung ganong klase. Pero kung ito'y bumabase sa interpretasyon ng libro o ng Biblia, nagkataon lamang na magkaiba
So ibig sabihin po nun, hindi ho yun kulto. At makikita mo naman kasi pagka ang mga followers, zombie. Naintindihan ho natin? Yun, kapag zombie na, yung mga follower, yung wala ng utak, atay na yung ginagamit, yun yung kulto. Yung meron na silang puon na pinaniniwalaan nilang laging tama. Yun na lang yung tama lagi, yun na lang sinusunod nila. Kung ano yung sasabihin ng puon nila, susundin nila. Yun na yung paniniwalaan nila. So, yun yung mga zombie. Ibang-iba to sa mga sinasabi nga ni Bay na talagang religious na, alam niyo, siyempre, sa relihiyon naman, may kanya-kanyang paniniwala yan, kanya-kanyang interpretasyon yan. Parang abogado. So, di ba? May kanya-kanya interpretasyon ng bawat abogado sa bawat batas. Same thing din dito sa religion na bawat pastor or bawat namumunong namumuno sa isang sekta ng simbahan o ng relihiyon, may kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang interpretasyon sa mga nasusulat sa mga libro. So, wala namang, hindi mo matatawag na kulto yun kung ang pinagbabasihan is nasa libro. Unlike nung kulto na kung ano yung sinasabi ng puon nila, yun lang yung alam nilang tama. Yun lang yung susundin nila. So, zombie na nga yun, di ba? Alam nyo naman siguro ano ibig sabihin nun. Kapag atay na yung ginagamit, yun yung totoong zombie. Di ba? Sigurado ako may kilala kayong ganyan na yung puon lang nila yung tama, kahit anong sabihin ng puon nila, dahil nga sinasamantala yung kawalan nila ng utak at ay ang ginagamit. So, sunod-sunuran na sila. Yun yung talagang totoong kulto. Pag ang mga followers zombie, ibig sabihin walang sariling utak, walang sariling pananaw, sunod-sunuran lang. Yan, no, ang isa sa mga senyales ng isang organisasyon ay kulto. Kaya nga nung nandun po ako doon, alam nyo, isang na-realize ko nung nandun po ako, sabi ko, bihirang lugar ito. Para ako napasok sa Japan na mainit. Ano kaya ibig sabihin ni Banat Bay na nung napunta siya dun sa lugar ni Pastor Kibuloy, dun sa Kingdom, yung Paradise Kingdom yata tawag doon ni Pastor Kibuloy, yun ang mga taga-panalig niya ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, parang mainit na Japan. So ano kaya ibig sabihin dito ni Banat Bay? So panoorin po natin, tuloy. Hindi, alam niyo yung ganung pakiramdam? Sabi ko, bakit parang Japan to na hindi na mainit? Kasi yung kaayusan, yung disiplina ng tao, kasi makikita mo pati dun sa aura ng tao, yung ano niya, yung countenance, ika nga, yung kanyang appear. Makikita mo yung mabait eh. Kasi alam mo naman kung isang tao na memeke sa'yo, o eto'y totoong tao. Pagpasok mo dun, maayos ka usap. Tapos may mga nakilala pa nga tayo doon kung sino yung mga nagsisecure doon. Makikita pong mga matitinong tao. Alam mo talagang, sabi ko, unang impression ko kaagad, sabi ko, hindi kulto ito. Nagkataon lang, magkaiba lang kami ng paniniwala, pero hindi ho ito kulto. Tapos yung sinasabi nilang magarbo, mayaman, oo, it's part of a church. Kaya nga kung maaalala ninyo, sa New Testament, yung first church sa New Testament, nung pagkaalis po ng Panginoon, nung pagka-ascend ng Panginoon, ang ginawa ho ng first church, ibinenta ng bawat membro ang kanilang kagamitan, ang kanilang pagmamay-ari at ibinigay, ikinatiwala sa mga apostol. Masasabi mo ba kagad na kulto ho yun o mali na ho yun? Hindi ho. Kasi remember, they were starting as someone na walang-wala. To advance the gospel, binigay nila yung kanilang mga flocks, pagmamay-ari, mga animal sila, doon sa namumuno sa kanila. Nandyan ho yan sa Acts. Sa katunayan, yung isang hindi nagbigay, hindi ho nagnakaw, hindi lang nagbigay. Namatay. Kasi consider John as stealing. You understand? You have to put it in a right perspective. Hanggang noong nag-usap-usap na nga kami, yun yung bagay na inalam ko. Na yun talagang dinidiscern ko at that time. Kasi sabi ko nga ho sa inyo,
Hindi ho ako yung personality na oo lang ng oo. Even when I attended, kasi di ba I came from a different church, not from CCF. I came from another church. I will not mention it na lang kasi nagkaroon sila ng controversial issue about money. Umalis po ako doon. Kasi nga, yun yung something sa akin na major na no for me. Nagkaroon ng issue yung church na yon about money. I left that church. Naghanap po ako ng ibang church. Napunta po ako sa CCF, and the CCF, doon ko po inalam yung mga dapat kong alamin kung ito po ba ay tama sa kanilang sinasabi o kanilang Kasi dapat ganun po tayo eh. Diba? Remember, paulit-ulit ko sinasabi yung Berean Christian. Yung Berean Christian, hindi ho nila tinanggap kagad si Pablo. Sinigurado nila na nung pumapasok na si Pablo doon, inalam nila tama ba yung tinuturo ni Pablo. Tandaan nyo, si Paul na ho ito Paul was talagang pinakamasasabi mong pinakamaraming nasulat na libro sa New Testament, and yet the Berean Christian did not accept them. I did not accept him. Sinigurado muna nila na talagang tama. So yun ho yung aking natutunan. Sinisigurado ko. Hindi ko sinasabing papasok ako sa church ni Kibuloy. Doon sa kingdom pwede. Ganda kasi nung kingdom eh.